May mga nagsasabi na ngayong year 2025 na raw mangyayari ang rapture. May iba namang naniniwala na anumang araw, bigla na lang babalik si Jesus. At sa dami ng boses, sa dami ng predictions, madaling malito, madaling kabahan, at madaling mapaisip kung ano ba talaga ang totoo. Kung nararamdaman mong para kang hinihila sa iba't ibang direksyon, hindi ka nag-iisa. Kaya ngayon ang gagawin natin ay simple lang. Hindi tayo didiretso sa mga hula, kundi sa salita ng Diyos mismo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ano ba talaga ang sinasabi ng Bible tungkol sa rapture? Sa New Testament, ang rapture ay inilarawan bilang isang totoong sandali sa totoong kasaysayan. Isang araw na mismong si Jesus ang gagalaw, tatawag at kukolektahin ang mga taong sa kanya. Hindi ito tungkol sa petsa, hindi tungkol sa prediction. Ang sentro nito ay si Kristo mismo. Ito ang malinaw na pagkakasunod. Ayon sa Bible, ayon sa Scripture, darating ang Panginoon mula sa langit kasabay ng isang malakas na utos, kasama ang tinig ng isang archangel, isang mataas na uri ng angel na messenger ng Diyos, at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At pagkatapos nito, una, ang mga namatay na nakakay Kristo ang unang bubuhayin. Saka naman, tayong mga buhay pa sa araw na yon ay biglang dadalhin, kukunin, at isasama sa kanila upang salubungin si Jesus sa ulap. At mula roon, sabi ng Bible, at kaya tayo ay mananatili kasama ng Panginoon magpakailanman. Dalawang tanong ng bawat Kristiyano at dalawang malinaw na sagot. Una, ano ang mangyayari sa mga mahal ko sa buhay na namatay kay Kristo? Pangalawa, paano naman kami nabuhay pa pagdating niya? Ang sagot ng Bible, ang mga namatay kay Kristo bubuhayin muna. Ang mga buhay babaguhin at kukunin kasunod nila. Walang nakakalimutan si Lord. Walang libingang masyadong malalim para hindi niya maabot. Walang katawan na masyadong matagal nang nawala para hindi niya kayang buhayin. Hindi lang lugar ang pinapalitan sa rapture, kundi katauhan. Ito ang tinawag ng mga apostol na mystery. Ibig sabihin hindi dahil palaisipan, kundi dahil ito ay isang lihim na Diyos mismo ang nagbukas. Hindi mawawala ang katawan natin. Hindi tayo magiging parang hanging walang hugis. Ang katawan natin ay babaguhin. Mula mahina tungo sa malakas. Mula corruptible tungo sa incorruptible. Mula mortal tungo sa immortal. Sabi ng apostol, hindi tayong lahat mamamatay, pero tayong lahat ay babaguhin. Sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta. Isipin mo yun. Kung paano nabuhay si Jesus pagkatapos ng kanyang pagkamatay, glorious, alive, transformed, ganun din ang pangakong ibibigay niya sa atin. Saan nanggaling ang salitang rapture? Galing ito sa Latin na salin ng Greek word na harpazo, ibig sabihin biglang kunin, agawing mabilis, dalhin palayo ng may kapangyarihan. Hindi tayo umaakyat kay Lord gamit ang sariling lakas. Si Jesus ang kumukuha sa atin. Si Jesus ang gumagalaw. Si Jesus ang susundo sa kanyang iglesia. At ang kapalit, tunay na comfort, tunay na pag-asa. Kaya sabi ng Scripture, therefore encourage one another with these words. Huwag katakutan, pag-asa ang ibinibigay nito. Hindi tayo iniimbitang mabuhay sa kaba. Ang tono ng New Testament ay malinaw. Ang rapture ay dapat tingnan hindi bilang malapit na kaya, kundi bilang handa ba ako kung mangyari ito ngayon. Ang ibig sabihin ng imminence ay readiness, hindi impatience. Ibig sabihin wala nang hinihintay na prophetic requirement bago maganap ang araw na kukunin ni Jesus ang kanyang iglesia. Ganito mamuhay ang mga unang Kristiyano. Nilibing nila ang kanilang mga mahal sa buhay na may pag-asa, hindi pagsuko. Naniniwala silang pwedeng bumalik si Jesus habang sila ay nagtatrabaho, nananalangin, o inuusig dahil sa kanilang pananampalataya. Pero kahit ganoon ang pananaw nila, hindi sila naging pabaya. Sa halip, lalo silang naging matino, mas maingat, mas maalalahanin. Para sa kanila, ang paghihintay ng tama ay lumakad sa liwanag, ayusin ang mga relasyon at gamitin ang kanilang gifts para maglingkod. Mangyayari na ba talaga sa panahon natin? Hindi nagbibigay ng petsa ang Scripture at sinadya talaga yun ng Diyos. Bakit? Para hindi tayo maging obsessed sa calculation. Para hindi tayo mabuhay sa takot, para manatili ang mata natin kay Kristo, hindi sa speculation. At mas maiintindihan natin ang rapture kapag nakita natin ang tunay na layunin nito. Ang rapture ay tatlong bagay: rescue, reunion, at renewal. Una, rescue. Ligtas na ang mga tao ng Diyos sa hatol dahil si Jesus na ang tumanggap ng parusa sa cross. Pangalawa, reunion.
Pagsasama-samahin ni Jesus ang buong church mula sa iba't ibang panahon at bansa, yung mga namatay kay Kristo at yung mga buhay pa pagdating niya, magiging isang pamilya ulit. Pangatlo, renewal. Ito ang moment na mare-reset ang katawan natin. Yung inner life na binigyan niya ng bagong buhay nung tayo'y naniwala, magmamatch na sa bagong katawan na ibibigay niya. Kaya hindi ito escape para sa natatakot. Ito ay pagpapatupad ng pangako ng hari sa kanyang bride. Sabi ni Jesus, kung ako'y aalis at maghahanda ng lugar para sa inyo, ako'y babalik upang dalhin kayo sa akin, upang kung nasaan ako, doon din kayo. Wedding language ito sa kultura noong 1st century. Sa panahon nila, ang groom ay gagawa muna ng bahay para sa bride at babalik siya para kunin ito at dalhin sa lugar na inihanda niya. Ginamit iyon ni Jesus nang may dahilan para hindi manghina ang puso natin habang naghihintay. Isa pang tanong, makikilala pa ba natin ang isa't isa? Oo, hindi binubura ng resurreksyon ng pagkatao natin. Inaayos, ginagamot at ginagawang glorious. Si Jesus ay nabuhay na may totoong katawan, nakita, nakilala, narinig at nahawakan. Ganyan din ang sabi ng apostles, magkakaroon tayo ng katawan tulad ng glorious body ni Jesus. Ibig sabihin tunay na yakap, tunay na tinig, tunay na muka, pero wala na ang sakit, pagkabulok at pagod na meron tayo ngayon. At ang pintuan papunta sa ganoong wholeness ay ang rapture para sa lahat ng kabilang kay Kristo. Pero paano ang connection nito sa tribulation? Iba-iba ang pananaw ng mga Kristiyano kung kailan mangyayari ang rapture kaugnay ng tribulation. May pre-trib, mid-trib, post-trib. At kahit magkaiba ang view, mahalaga ito. Pare-pareho nating pinanghahawakan ang core truth. Babalik si Jesus upang kunin ang kanya. Walang isa man ang mawawala o makakalimutan. Tatapusin niya ang sinimulan niya. Sa dulo, hindi argumentative timeline ang basehan ng confidence natin. Ang basehan ay ang salita at ang karakter ni Kristo. Ang eksaktong oras ng rapture ay nasa Ama. At dahil siya ang may hawak nito, natututo tayong manatiling mapagpakumbaba, mapagbantay at payapa. Dahil kapag tumunog ang trumpeta at ibinigay na ang utos mula sa langit, walang malilito, walang mawawala, walang maiiwan dahil kilala ng pastol ang bawat isa sa kanyang mga tupa. Hanggang dumating ang araw na yon, tinutulungan natin ang isa't isa, nabubuhay tayong handa at hinahayaan nating hubugin ng pangakong ito ang paraan ng pamumuhay natin ngayon, the second coming. Kapag sinabing second coming, hindi ito chismis, hindi simbolo at hindi gradual progress ng mundo. Ito ay totoong araw na ang totoong Jesus, ang parehong Jesus na umakyat sa langit ay babalik muli. Ayon sa mga anghel, itong si Jesus na umakyat mula sa inyo ay babalik sa parehong paraan na nakita ninyong pag-alis niya. At sa maikling pangakong iyon, dalawang bagay na agad ang malinaw. Si Jesus mismo ang babalik, hindi ideya, hindi panaginip. Makikita siya ng lahat, hindi tago, hindi sikreto. Sinabi rin ng scripture, narito siya'y dumarating na kasama ang mga ulap at bawat mata ay makakakita sa kanya. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng balita o announcement. Makikita mo siya. Lahat makakakita. Hindi lang siya lilitaw sa himpapawid. Bababa siya mismo sa lupa. Binanggit naman ng mga propeta ang isang eksaktong lugar, ang Mount of Olives sa silangan ng Jerusalem. Doon unang tatapak ang hari pagbalik niya. Dahil dito nagiging matatag ang pag-asa natin. Hindi tayo naghihintay ng emosyon, pakiramdam, or symbolic experience. Naghihintay tayo ng hari na bababa at aayusin ang mundo. Pagbalik niya, hindi siya makikipag-usap sa kasamaan. Wawakasan niya ito. Sabi ng New Testament sa mismong pagdating niya, mawawala ang lawless one, ang leader ng kasamaan, nalulupigin niya sa hininga ng kanyang bibig at sa liwanag ng kanyang pagdating. Ibig sabihin, hindi lamang ito comfort para sa church. Ito ang koreksyon ng mundo. Bakit siya babalik? Para tuparin lahat ng pangako ng Diyos. Para ipaglaban ang mga nagtitiwala sa Kanya. Para hatulan ang lahat ng masama, mapanlinlang at mapagmalaki. Ang mga kaharian ng mundong ito hindi unti-unting nagiging kaharian ng Diyos. Hindi sila nag-e-evolve into righteousness. Papatigilin sila ng hari at papalitan niya ng kanyang kaharian. Kaya ang language ng second coming ay puro words ng royalty, faithfulness, truth, justice, paghatol ng matuwid, pamumuno bilang tunay na hari. Ang parehong biyaya na nagligtas sa atin sa cross. Ayan din ang biyayang tatayo laban sa kasamaan sa araw ng paghuhukom. Para sa mga mananampalataya, mabuting balita ito. Hindi dahil madali pag-usapan ng judgment, kundi dahil imposibleng gumaling ang mundo kung walang hustisya.
Kung walang second coming, ang sugat ng sangkatauhan ay mananatiling bukas, ang kasalanan ay hindi matatapos, at ang mga mali ay hindi maayos. Pero ang pagbabalik ni Jesus ang nagsasabi, may limit ang pasensya ng Diyos, pero ang awa niya ang mananalo sa huli. Paano nga ba mangyayari ang lahat ng ito? Ipinapakita ng Bible ang pangyayari mula langit pababa sa lupa, diretso, malinaw, at walang kalituhan. Makikita ang mga tanda sa kalangitan, ang kaluwalhatian ni Jesus, ang pagtitipon ng bayan niya, ang pagbagsak ng mga kaaway, at ang simula ng kanyang pamumuno. Ikinumpara mismo ni Jesus ang kanyang pagdating sa kidlat, mabilis, maliwanag, at nakikita mula dulo hanggang dulo ng kalangitan. Kung paanong ang kidlat ay kumikislap mula silangan hanggang kanluran, ganoon ang pagdating ng anak ng tao. Ang larawang ito ay nagliligtas sa atin sa dalawang maling pag-iisip. Una, hindi ito tahimik o sikretong pangyayari na pwedeng hindi mapansin. Ikalawa, hindi natin ito pwedeng ilagay sa kalendar o kontrolin ng oras. Walang taong nag-i-schedule ng kidlat. Dumarating ito sa oras na pili ng Diyos. Pagbalik niya, pagtupad ng pangako sa Israel at sa buong mundo, pinagdudugtong din ng second coming ang pag-asa ng Israel at ng mga bansa. Lahat ng sinabi ng mga propeta, kapayapaan kapalit ng digmaan, katarungan na umaagos tulad ng ilog, at kaalaman tungkol sa Diyos na kumakalat sa buong lupa, hindi iyon simpleng idealismo. Yan ang magiging bunga ng presensya ng hari. Kapag siya ang namuno, ang espada nagiging kagamitan sa bukid, natutunaw ang kayabangan, at ang mahihinang inapi ay nagmamana ng lupa. Walang gobyerno o pulisya na kayang ayusin ng puso ng tao. Walang leader na kayang tanggalin ng kamatayan, pero si Jesus kaya niya at gagawin niya. Paano naman ang gawa ni Satanas at ang huwad na kapangyarihan? Maraming natatakot sa mga babala sa Bible tungkol sa deception at kapangyarihan ng kaaway. Pero ang sagot ng Scripture ay maiksi at nakaka-comfort pagdating ni Jesus, tapos ang palabas ng kaaway. Ang deceiver ay ibabagsak, tatalian at dadalhin sa paghuhukom. Marami mang kabanata ang kasamaan, wala itong ending. Dahil ang ending ay hawak ng hari. Ang pagbabalik ni Jesus ang magtatapos ng rebellion at magsisimula ng tunay na pagbabago. Kaya tinawag ito ng unang church bilang Blessed Hope at Appearing of the Glory. Magkasama ang pag-asa at kaluwalhatian dahil ang nagmahal sa atin hanggang kamatayan ang siya ring babalik para tapusin ang kanyang sinimulan. Ano ang ibig sabihin nito habang naghihintay tayo? Ibig sabihin dapat nating seryosohin ang pagbabalik ni Jesus tulad ng pagtingin natin sa cross at sa empty tomb. Ang cross ang nagpapatunay kung hanggang saan ang pagmamahal niya. Ang resurrection ang nagpapakita kung gaano kalakas ang tagumpay niya. Ang second coming ang naglalahad kung gaano saklaw ang pamumuno niya. Ang pag-unawa sa pagbabalik niya binabago kung paano tayo humahawak ng kapangyarihan, ng pera, ng oras at ng relasyon. Ito ang nagpapatatag sa atin kapag gumuguho ang mundo. Ito ang nagpapalambot ng puso natin kapag gusto tayong kainin ng bitterness. Ito rin ang naglalayo sa atin sa panghihina ng loob kapag puro masasamang balita ang nakikita natin. Bakit? Dahil hindi pa ikot-ikot ang kasaysayan. Papunta ito sa isang tiyak na tagpo, ang paghaharap sa Panginoon. Ang second coming ay para magbigay ng lakas, hindi takot. Hindi niya hinihingi na malaman natin ang buong timeline. Hindi niya hinihingi na i-predict natin ang eksaktong araw. Ang hinihingi lang niya, maging tapat, maging gising at maging handa para sa araw na ihahayag siya mula sa langit kasama ang kanyang makapangyarihang mga anghel. At sa sandaling iyon, walang malilito kung sino ang tunay na may hawak ng mundo. Hanggang dumating ang araw na yon, namumuhay tayo sa paraang may saysay pagbalik niya. Nagpapatawad tayo dahil pinatawad niya tayo. Nagpapatuloy tayo dahil siya ang halaga ng lahat. At kapag siya ay dumating, ang bawat pangako ay magiging totoo sa mismong lupaing ito. At bawat mata, makakakita na si Jesus ang tunay na Panginoon. Ang second coming ay ang mismong pagbabalik ni Jesus dito sa lupa upang hatulan ng kasamaan at simulan ng kanyang pamumuno bilang hari. Sa simpleng pangungusap na yon, unti-unting luminaw ang napakaraming talata na matagal nang pinaghalo-halo ng iba't ibang pananaw. Kapag inintindi mo ito ng mahinahon, makikita mong magkaibang kaganapan talaga ang rapture at ang second coming. Sa rapture, ang galaw ay pataas. Ang mga mananampalataya ay inaangat para salubungin si Jesus sa ulap. Pataas ang direksyon at ang puso nito ay ang muling pagsasama ng church sa Panginoon. Sa second coming naman, kabaligtaran ang direksyon. Si Jesus ang bababa. Tatayo siya sa isang tunay na lugar dito sa mundo
at doon magsisimula ang pamamahala niya bilang hari ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit ang rapture ay inilarawan bilang caught up, samantalang ang second coming ay inilarawan bilang appearing at revealed. Ang isa ay tungkol sa pag-angat ng mga nananampalataya para salubungin siya. Ang isa naman ay paglitaw niya sa harap ng buong mundo na walang makakapagkaila. Sinabi mismo ni Jesus na ang kanyang pagdating ay magiging lantad at malinaw. Walang tagong senyales, walang lihim na pagbalik. Makikita siya ng lahat. Para sa church, ang rapture ay aliw at pag-asa. Para sa mga hindi naniniwala, ang second coming ay yugto ng pagharap sa katotohanan na matagal nilang tinanggihan. Magkaiba rin ang mga tinutugunan nito. Ang rapture ay para sa mga tumanggap kay Kristo at ang tanong nito ay personal. Paano ang mga namatay na kay Jesus? Paano ang mga buhay pa pagdating niya? Ang lahat ng iyon ay sinagot ng rapture, isang pangakong may kasamang pagbabago at pagsama sa Panginoon magpakailanman. Ang second coming naman ay nakatuon sa buong mundo. Dito natatapos ang kayabangan ng mga makapangyarihan. Dito inaayos ang mali at dito sinisimulan ang tunay na kaharian ng hari. Sa araw na iyon, ang mga mapagmataas ay ibababa at ang hustisya ng Diyos ang mangingibabaw. Ang rapture ay tahimik sa mundo pero malalim ang epekto sa church. Hindi ito ibinigay para hulaan o i-decode. Hindi ito ginawa para maging spectacle. Ito ay para sa pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Ang second coming, kabaligtaran. Ito ay dramatiko, lantad, at hindi mapagkakaila. Hindi mo na kailangan ng balita o paliwanag. Ang langit mismo ang magsasabing dumating na ang hari. Ito ang pagdating na inilarawan na parang kidlat, mabilis, maliwanag, at kitang-kita mula silangan hanggang kanluran. Magkaiba rin ang pakiramdam ng dalawang kaganapan. Ang rapture ay nagdadala ng kapanatagan sa mga naghihintay. Ang second coming ay pagharap ng mundo sa katotohanan. Sa rapture, tinatapos ng Diyos ang kanyang gawain sa church. Sa second coming, tinatapos ng Diyos ang paghahari ng kasamaan at magkaiba rin ang kaugnayan nito sa panahon. Ang rapture ay madalas ikonsiderang maaaring mangyari kahit kailan. Walang nakalistang pampublikong tanda na dapat munang makita bago ito maganap. Ang tawag ng New Testament dito ay pagiging handa, hindi pagiging mapaghula. Kapag hinintay mo ang rapture, tinuturuan kang maging tapat ngayon, hindi bukas. Ang second coming naman ay nakaugnay sa mga malalaking pangyayaring babalot sa mundo, mga panlilinlang, kaguluhan at pagyanig na nabanggit sa Biblia. Bago bumaba ang hari, yuyugyugin muna ng kasamaan ng mundo sa huling pagkakataon. Kahit iba-iba ang pananaw tungkol sa eksaktong koneksyon ng rapture at tribulation, malinaw ang pagkakahiwalay ng layunin. Ang rapture ay pagtitipon, ang second coming ay pamumuno. Magkaiba rin ang epekto ng dalawang kaganapang ito sa mga mananampalataya. Sa rapture, tinatapos ng Diyos ang kaligtasan natin sa pinaka-personal na paraan. Ang katawan natin ay babaguhin, ang mga sugat ng nakaraan ay gagamutin, at ang pagkakapatiran ng mga anak ng Diyos ay magiging ganap. Ito ang pangako ng Panginoon na walang kahit isa sa kanyang mga tao ang mawawala sa ingay ng kasaysayan o matitira sa alabok ng libingan. Sa second coming naman, ibang uri ng lakas ang ibinibigay. Pinapaalala nito na walang nasayang na pagsunod, walang luha ang hindi binibilang, at walang ginawa nating mabuti ang mawawala sa alaala ng Diyos. Sa dulo ng lahat may hustisyang darating. Hindi man agad dumating, hindi yun nangangahulugang nakalimutan ng langit. Kumbaga, ang rapture ay nagsasabing, sasamahan kita. Ang second coming naman ay nagsasabing, aayusin ko ang lahat. Dito nawawala ang mga karaniwang kalituhan. Minsan pinaghahalo ng iba ang trumpeta ng rapture at ang mga trumpeta ng hatol sa aklat ng Revelation na para bang iisang pangyayari lang ito. Pero magkaiba ang layunin. Ang trumpeta ng rapture ay tawag para sa lubungin ng Panginoon. Ang trumpeta sa Revelation ay tandang may parusang ibinababa sa mundo. May iba namang binabasa ang bawat talatang darating na parang isang eksena lang lahat. Pero sa Biblia, ginagamit ang mga salitang coming, appearing at revealed para ilarawan ang iba't ibang bahagi ng gagawin ng Panginoon sa hinaharap. Kapag hinayaan mong magsalita ang bawat talata ayon sa konteksto nito, kusa silang nabubuo ng hindi pinipilit. Pati ang paraan ng paghihipo nito sa puso natin ay magkaiba. Ang rapture ay para sa aliw at katiyakan. Isang banayad na paalala na ang kamatayan ay hindi hadlang sa muling pagkikita ng mga anak ng Diyos. Ipinapaalala nitong ang tagapagligtas na nagsimula ng mabuting gawain sa atin ay siya ring tatapos nito ng ganap. Ang second coming naman ay tumatawag sa atin na maging matatag at mapagpigil.
Tinuturuan tayong magtiis ng walang kapaitan, lumaban sa kasamaan, nang hindi nawawalan ng pag-asa, at maniwalang ang paghihintay ng hari ay puro awa, hindi kawalan. Pinagsama, ibinibigay ng dalawang pangakong ito ang buong larawan ng ating pag-asa. Kung rapture lang ang hawak mo, baka malimutan mong ang mundo ay uhaw sa hustisya. Kung second coming lang ang hawak mo, baka makaligtaan mong ang bawat anak ng Diyos ay may personal na pangakong hindi siya malilimutan. Pero kapag pinakinggan mo ang dalawang ito ng magkasama, malinaw ang mensahe. Si Jesus ang nangangalap ng kanyang bayan at si Jesus din ang babalik upang mamuno. Isa ay pag-asa ng church, ang isa ay pag-asa ng buong mundo. Magkasama ipinapakita nila ang napakagandang katotohanan. Ang Panginoong nagmahal sa atin hanggang sa krus ay hindi mawawalan ng kahit isang anak at hindi siya aalis sa mundong ito nang hindi naaayos ang bawat sugat. Mula pa sa simula, tinabas na ni Jesus ang takot at pagkalito gamit ang isang malinaw na linya. Tungkol sa araw at oras na yon, walang nakakaalam. Hindi ang mga anghel, hindi ang anak, kundi ang ama lamang. Hindi ito palaisipan. Isa itong hangganang kailangang igalang. Ipinapakita nito na ang eksaktong oras ng kanyang pagbalik ay bahagi ng family decision sa loob ng Trinity. At imbes na malaman natin ng petsa, ang tawag ay tiwala. Tiwala na alam ng Ama ang tamang oras. Tiwala na hindi natin kailangang manghula o mangamba. At tiwala na may dahilan kung bakit hindi niya ibinunyag ang araw. Kung alam natin ng eksaktong petsa, babagsak ang puso natin sa dalawang tukso. Katamaran o takot, baka magpabaya tayo dahil malayo pa pala o kaya naman ay magpanik dahil malapit na ang araw. Pero sa pagtatago ng petsa, tinuturuan tayo ng Diyos ng isang buhay na tapat araw-araw, hindi lamang kapag malapit na ang deadline. Kaya sinabi ng muling nabuhay na Panginoon sa kanyang mga alagad, hindi para sa inyo ang malaman ang mga panahon o oras na itinakda ng Ama sa kanyang kapangyarihan. Sa ganitong paraan, pinoprotektahan ng Ama ang church laban sa pagkahumaling sa countdowns at laban sa mga taong nag-aastang sila lang ang may espesyal na kaalaman. Hindi ibig sabihin nito na nabubuhay tayo sa dilim. Oo, darating siya na parang magnanakaw sa gabi, biglaan at hindi inaasahan ng mundo. Pero para sa mga nananampalataya, malinaw ang sinabi, hindi kayo nasa kadiliman upang ang araw na yun ay dumating sa inyo na parang magnanakaw. Ang ibig sabihin, ang mundo ay mabibigla dahil hindi naman talaga sila umaasa na darating ang Panginoon. Pero ang mga anak ng Diyos ay gising, hindi nag-aabang para manghula, kundi nag-aabang para maging handa. Ang tunay na paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi tungkol sa kaba o panghuhula. Ito ay tungkol sa isang puso na malinaw ang direksyon, isang pusong malinis ang konsensya, tapat sa trabaho, may maayos na relasyon, at may pag-asang hindi natitinag ng balita o takbo ng mundo. At dahil mataas ang ating pag-asa, dumadami rin ang mga prediksyon. May mga nagtatali ng petsa sa mga pista ng Israel, sa mga kakaibang kombinasyon ng numero, o sa isang kaganapan na parabang iyon na ang nawawalang piraso. May iba namang umaasa sa panaginip o mensaheng nagsasabing alam nila ang eksaktong linggo o oras ng pagdating ng Panginoon. Pero may ibinigay ang Biblia na payapa at malinaw na panukat. Una, kapag sinabi ng kasulatan na walang nakakaalam sa araw o oras, hindi natin ito pinalalabo sa pamamagitan ng malikhaing mathematics. Mas malinaw pa rin ang tuwid na salita kaysa komplikadong pattern. Pangalawa, ang mga signpost ay hindi schedule. Oo, may malalim na kahulugan ng mga pista ng Israel tungkol kay Kristo. Pero hindi tayo tinuruan ng Biblia na bilangin ang araw mula sa mga iyon para tukuyin ang petsa. Pangatlo, anumang personal na revelation ay kailangang salain sa malinaw na salita ng Diyos. Hindi lahat ng mensahe ay mula sa Panginoon. At kung salungat ito sa malinaw na turo ni Jesus, mali ang mensahe, hindi ang Biblia. May malaking kaibahan ng nakikita ang panahon at nagtatakda ng araw. Ginamit ni Jesus ang halimbawa ng birth pains. Ibig sabihin may tunay na papalapit. Pero tulad ng tunay na panganganak, hindi nito binibigay ang eksaktong oras. Ganoon din sa mundo. Digmaan, panlilinlang, pagyanig. Lahat ng ito ay paalala na papalapit ang araw ng Panginoon. Pero hindi tayo binibigyan ng permiso para tukuyin ang petsa. Ang tamang tugon sa pagtaas ng pressure ay hindi date frenzy, kundi mas malalim na pagtitiwala. Sa kasaysayan, malinaw kung gaano kalaking pinsala ang naidulot ng mga maling hula. Kapag lumipas ang petsa at walang nangyari, maraming tao ang nadismaya, natawanan ng mga nagdududa, at minsan ay nasugatan pa ang pananampalataya. At hindi iyon nagbibigay karangalan kay Kristo.
Hindi niya tayo kailanman inutusan na manghula. Tinawag niya tayong maging tapat. Kapag may bagong mensaheng nagsasabing baguhin mo ang buhay mo base sa petsang gawa ng tao, ilapit mo ito agad sa liwanag ng kasulatan. Sapagkat ang mga utos ng Panginoon, magsisi, manampalataya, magpatawad, manatiling gising, palakasin ang isa't isa, pareho kung dumating man siya ngayon o sa 100 taon. Ang pagsunod ay laging tama. Ang prediksyon ay laging kumukupas. May isa pang kabutihan ang pagtatago ng Ama sa petsa. Pinoprotektahan niya ang pagkakaisa. Maraming tunay na mananampalataya ang may iba't ibang pananaw tungkol sa pagkakasunod-sunod ng end-time events. Pero naglalakad pa rin ng may pag-ibig dahil pareho ang sentro. Hindi ang kalendaryo kundi si Kristo. Pare-pareho nating tinatanggap ang malinaw na ito. Siya ang magkakaroon sa kanyang bayan at siya ang babalik bilang hari. Gagawin niya ang dalawang ito sa araw na itinakda ng Ama. Kaya paano tayo nabubuhay sa ilalim ng salitang no one knows? Tinuturing natin itong regalo. Pinipigil nito ang ingay. Pinapakalma ang ating pag-uusisa. Inililipat nito ang tingin natin mula sa mga lihim na petsa tungo sa mga bukas na utos. Pinapaningning nito ang pag-asa pero hindi tayo ginagawang madaling malinlang. Ginigising tayo pero hindi ginagawang balisa. Kaya kapag may bagong viral na petsa, nakaugnay sa isang pista, numero o panaginip, ang sagot ng isang mananampalataya ay isang tahimik matatag na puso. Alam ng Ama ang oras at handa kami anumang sandali siya tumawag. Madalas lumalabas ang tanong, lalo na kapag magulo ang mundo, malapit na ba talaga ang dalawang kaganapang ito? May digmaan, may krisis, may bagong teknolohiya na nakakabahala at maraming boses ang nagsasabing, ito na yun. Tama lang na maging mapagmatsyag. Pero mas tama na hayaan nating ang kasulatan ang magturo kung paano natin iniintindi ang salitang soon. Sa Biblia, ang soon ay hindi countdown sa kamay kundi paanyaya na mamuhay ng gising. Itinuturo ng New Testament na ang rapture ay maaaring mangyari anumang oras at ang second coming ay darating kasabay ng matinding pagyanig sa buong mundo. Hindi magkaaway ang dalawang katotohanan ito. Isa ang nagpaparedy, ang isa ang nagpapa-sober. Mas madaling hawakan ang lahat kapag inilalagay mo sa tatlong kahon. Ang alam natin, ang hindi natin alam, at ang dapat nating gawin. Alam natin na kokolektahin ni Jesus ang kanyang mga tao at babalik siya para mamuno. Alam natin na hindi matatapos ang mundo dahil nagkaisa ang tao, kundi dahil dumating ang hari. Hindi natin alam ang petsa at binabalaan tayong huwag gumawa ng kalendaryo mula sa kombinasyon ng numero, pista at headline. Kung may timeline na kailangan mong baluktuti ng salitang no one knows, mali na agad iyon bago pa magsimula. At pinoprotektahan ka nito laban sa dalawang panganib, ang mawalan ng pag-asa kapag madilim ang balita at ang maging mayabang kapag pakiramdam mo ikaw ang nakahula sa lahat. May pagkakaiba ang imminence at immediacy. Ang imminence ay nagsasabing walang hadlang, pwedeng mangyari ngayon. Ang immediacy ay nagsasabing dapat ngayon na dahil sa itsura ng mundo. Itinuturo tayo ng Biblia sa una at pinag-iingat sa ikalawa. Hindi calculators ang gusto niya sa kamay natin, kundi lampara na may langis. Hindi prediction, kundi relasyon. Ang pasensya ng Diyos ay hindi kawalan ng pakialam. Ito ay awa. Marami ang napapagod at tinatanong, bakit parang natatagalan? At ang sagot ng kasulatan, hindi mabagal ang Panginoon. Siya ay matiisin, ayaw niyang may mapahamak, kundi lahat ay makalapit sa pagsisisi. Iba ang tingin sa paghihintay kapag ganito. Ang pagitan ng pangako at katuparan ay hindi bakanteng oras. Ito ay oras ng pagliligtas. Bawat araw na walang tunog ng trumpeta ay isa pang araw na may pagkakataon para sa taong mahal mo. Kaya kapag may bagong claim na nagtatakda ng linggo o taon, huminga ka muna. Hindi nagbago ang katotohanan. Mas mabigat pa rin ang malinaw na talata kaysa sa komplikadong chart. Tingin lang sa simpleng tanong. Iginagalang ba ng claim na ito ang sinabi ni Jesus tungkol sa kapangyarihan ng Ama? Ginagawa ba nitong timer ang pista, imbes na signpost? Tinutulungan ka ba nitong mamuhay ng banal ngayon? O tinutulak ka nitong kabahan at magmadali? Ang tunay na pagiging handa ay hindi nakadepende sa petsa. Nakadepende ito sa puso. Isang pusong nagsisisi, nagpapatawad, may malinis na konsensya at gumagawa ng mabuti sa pag-ibig. Kaya ba malapit na ang dalawang kaganapan? Sa isang paraan, oo. Ang rapture ay sapat na lapit para baguhin ang choices mo ngayong hapon. Ang second coming ay sapat na katiyakan para tumatag ka kapag nanginginig ang mundo. Sa isa pang paraan, ang petsa ay nasa mga kamay na mas marunong kaysa sa atin. Kombinasyon ito ng katiyakan at lihim.
At yun ang nagpapalakas ng mga Kristiyano. Ginagawang banayad ang puso, matatag ang pag-asa, tahimik ang buhay kahit maingay ang mundo. Pinipigil tayo nitong maging maingay sa prediksyon at tinuturuan tayong manatiling tapat habang may panahon pa. At habang hinahawakan natin ng salitang soon, pinapangalagaan nito ang pagkakaisa. Patuloy na magtatalakayan ang mga Kristiyano tungkol sa order ng end-time events. Pero hindi kailangang marahas iyon dahil alam nating pareho ang pundasyon. Siya ang magkakaroon sa kanyang bayan at siya ang babalik upang mamuno. Maari tayong maging alerto nang hindi nagiging alarmist. Hindi dapat maging inosente pero hindi rin mapanlaban. Matibay pero hindi mapagmataas. Hindi tayo ginagawang eksperto sa mga lihim na petsa ng Espiritu Santo. Ginagawa niya tayong saksi sa isang tiyak na tagapagligtas. Kaya oo, mabuhay ka na parang maaaring tumunog ang trumpeta bago ka matulog ngayong gabi. Pero tumayo ka rin na parang kay tagal mo pang maglilingkod. Magkasalungat man pakinggan, parehong turo ng Biblia dahil parehong tiyak na totoo. At kapag dumating ang sandali, hindi dahil nalutas natin ang puzzle, kundi dahil sinabi na ng Ama, ngayon, hanggang sa araw na yon, gawin mo ang susunod na tapat na hakbang. Panatilihin ang langis sa iyong lampara. Bantayan ang iyong pwesto. Ipahayag ang pangalan ni Jesus ng malinaw at may kabaitan. At hayaang ang salitang soon ay gawin ang disenyo nitong gawin. Hindi para patakbuhin ka sa takot, kundi para palakasin ka sa pananampalataya. Ito ay hindi teorya lang. Ito ay pag-asa para sa totoong tao. Ang Panginoong nangako na kukunin niya ang kanyang mga anak ay hindi ka malilimutan. Ang hari na babalik upang ayusin ang lahat ay nakikita ang bawat luha at bawat tapat mong ginagawa. Kaya hayaang payapain ng katotohanan ito ang puso mo. Hawakan mo ang pag-asang hindi nakadepende sa mga chismis o headline, kundi sa Diyos na may hawak ng panahon. Piliin ang kahandaan kaysa pagkabalisa. Piliin ang pananampalataya kaysa takot. Piliin ang pag-asa kaysa ingay ng mundo.